nung makita niya may dumaan. Kumari pa siya ng takbo, pero bago tumakbo, kinuha mo yung mga wallet, cellphone, and pera. So, suspension lang yan? That should be sipak. Outright dismissal, bakit suspension? Naaalala nyo pa ba ang banta ni Senator Rapi Tulfo sa angkas dahil sa ginawa ng kanilang rider sa isang pasahirong babae? Ito yan. Pwede nyo akong tanggihan dito, which ginagawa nyo in the past. Okay lang yan. Pero gagamitin ko po yung kapangyarihan na ibinigay sa akin ng 23 million Filipinos, kapangyarihan ng Senado na ipatawag in aid of legislation, imbestigahan ang mga reklamong inilapit sa akin dito. Subukan nyo magpumunta. I'm doing this para masolve ang isang problema at may bago yung mga maling pulisya nang hindi na tumaulit at magkaroon ng legislation. Kawawa to si ate. Kita mo, pinagpiyastahan itong mga pulis at mga taga-barangay. Balikan muna natin ang maikling video na ito kung ano ang ginawa ng angkas rider sa kanyang pasaherong babae. Na, pwedeng pakikwento yung buong pangyari. Sinabihan ko po siya na, Kuya, bakit dito po tayo sa mga madidilim? Ang sabi niya po sa akin, shortcut daw po. Maya-maya po, puminto po siya dun po sa may mga talahiban po. Akala ko po magsi-CR lang po yung rider. Bumaba din po ako, nagtanggal po ako ng helmet ko. Okay. Nung pagtanggal ko po ng helmet ko, nagulat po ako nung paghila niya po sa akin. Tinulak niya po ako dun sa may mga talahib po. Napahiga po ako, tapos nung paghiga ko po, napipikit po ako. Pagmulat po ng mata ko, dahil napansin ko pong binababa niya po yung short ko. Bali yung sa may kaliwang hita ko po, natanggal na po niya yung short ko, na ibaba na po niya. Tapos nakita ko po siya nasa harapan ko po na nakaluhod. Yung nag-a-attempt po siya na magtanggal na po ng pants niya. Buti na lang po, may dumaan po na mag-asawa na parang kinagulat po niya na tumigil po siya. Ang ginawa na lang po niya, yung bag ko po kinalkal niya, sabay bato po sa akin. Yung po, doon na po ako sumigaw nang bigla pong alis ng rider. At panoorin mo na ang sunod na video na ito dahil ito na ang kinatatakutan ng angkas dahil ginamit na ni Senator Rapi Tulfo ang kanyang kapangyarihan para ipagtanggol tayong mga naaaping mga Pilipino. Andito ba yung representative ng angkas? Yes, Your Honor. Alam niyo na yung kaso na ilapit sa akin, ano? Yung isang rider ninyo, nag-attempt na i-rape yung kanyang pasahero at ninakawan pa. Yes po, Mr. Senator. We been informed and are aware of Okay, and then yung pong complainant nag-file ng blatter and then nag-reach out sa inyo, pinagtatago-taguan nyo hanggang sa pati kami, pinagtatago-taguan nyo. Ganun bang patakaran nyo na pagtatakpan nyo yung mga nagkakamali yung rider? Your Honor. Definitely po, hindi po ganito yung patakaran namin sa angkas. Pero on behalf of the company, kami po ay humihingi ng paumanhin. Hindi lamang po sa hindi pag-appear po, sir, doon po sa proper forum dito po sa ating show, but also doon po sa delay na nangyari po. No, forget about my show. Pumunta sa akin yung complainant as a last resort dahil nga hindi nyo pinapansin. Dumaan siya sa proseso, and what is that proseso? Pumunta siya muna sa barangay, nagpa-blatter, pumunta siya sa PNP, pa-blatter, and then tinawagan kayo para kunin yung pangalan ng rider ninyo sapagkat ninakaw yung wallet at saka cellphone. Nandun yung mga information about the rider. Kinukuha sa inyo, ayaw nyo. Pakinggan siya, ayaw niya mag-cooperate. And then bumalik siya sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that kung sinong rider na, so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, nareglo ninyo. Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage pa sa kanya, huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan, matatagalan pa. Bumalik sa barangay, inareglo niyo yung barangay kasi yung barangay kumampi sa inyo at sabi, huwag na ka na mag-file, iha. Mahabang proseso yan, makipag-areglo ka na lang. So, ang ginawa niya, lumapit sa akin. It's not a question whether my show is at the proper form or not. It's a question of you guys, dyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso na tumawag yung inyong kliyente, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Now, pinabayaan nyo makarating sa akin. Dito tayo nga sa Senado. Tama po yun, Mr. Senator. No? Gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo. Pero, Senator, lalong-lalo na po doon po sa ating pasahero. Inabot po kami ng 7 to 8 days
bago po namin na naiharap yung pong ating pasahero doon po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. And of course, sir, rest assured po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. It's really, ang priority po namin is yung ating pasahero. We want to offer counseling, we want to offer legal advice, medical service, but we understand that disappointed po yung pasahero sa amin. Ang priority lang po namin sa ngayon, maalagaan mo na siya. But rest assured po, Mr. Senator, we are not running out. We are taking accountability and responsibility for it. If I were you, replace some of your people. Kasi may mga tao kayo dyan na hindi sumusunod. Siguro sa patakaran ng inyong kumpanya na kapag mayroong problema ang kliyente natin, asikasuhin agad. Hindi, pinaikot-ikot. So, if I were you, find out sino yung mga tao nyo dyan na hindi sumusunod dun sa sinasabing you should take care of your customer, tanggalin mo yon o ipa-seminar. Makikita at maririnig mo sa salita ni Senator Rapi Tulfo kung papaano nagkakaroon ng ipin ng batas at nabibigyan ng hustisya ang problema ng mga maliliit na mga Pilipino. Mr. Chair, inamin po nung complainant na nakainom siya. Pero kung pinagsabihan siya na bawal ang nakainom, hindi na siya magpipilit kasi meron naghatid sa kanya. Di ba may patakaran kayo na bawal sumakay o magsakay ng pasahero nakainom? Mr. Chair, Your Honor, tama po yun. We have that policy po na hindi po dapat... Is that being followed? To the book, to the letter? Mr. Senator, masasabi ko po... Because I've heard a lot na hindi. Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally, yes. But dahil po dito sa insidenteng nangyari, nakikita po natin na meron pa rin pong iilan na nakakalusot po. Okay. And definitely, sir, we will deal with these. To your point also, sir, yung pong accountability sa tao namin, makakaasa po kayo on that front. How often do you conduct drug testing sa inyong mga riders? Meron pa kaming annual, Mr. Senator. So, kasama po dun sa annual refresher po dun sa kurso, meron po tayong motorcycle training and safety course. No, I'm not talking about training safety course. I'm talking about drug testing. Kasi para sa isang rider na rapin niya ang kanyang pasahero at pagkatapos pagnanakawan pa, yan ay gawain ng isang taong wala sa katinuan. At sino yung mga taong wala sa katinuan? Most likely mga addict. So dapat meron kayong regular testing sa inyong mga riders. Hindi po annual. Kasi annual, alam ko na, Enero na ngayon, magda-drug test, hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular drug testing. And then dapat doon sa mga pasahero, meron silang party do. I don't know if you're doing this in the US, they're doing it sa ibang mga companies na binibigyan ng ratings yung rider o yung driver. Do you have that kind of, Yes po, Your Honor. And well noted din po, Mr. Senator, doon po sa random drug testing natin at intermittent periods po of the year. And chinecheck nyo rin ba na on a regular basis kung itong mga rider din nyo ay marami ng mga ticket violations? Kasi kung marami, dapat tanggalin nyo na. Ibig sabihin, pasawa yun. Yes po, sir. We monitor po the status of every rider, violations po, even yung expiration po ng kanilang mga lisensya, sir, nasa aming dashboard po, sir. Siguro, we have to come up with some legislation to protect the riding public against some riders. Hindi naman lahat, ayoko naman madama yung buong kumpanya mo at yung iba pang mga riders. But I want to protect itong mga pasahero ninyo, yung mga kliyente niyo. You should protect them because you will not be in business kung hindi dahil sa inyong mga pasaheros. Tulfo, pero dagdagan ko, may winaw from angkas. Anong status na nung kaso? Sa kasalukuyan po, yung pong biker that has been accused has been suspended. So it was... So sorry, Mr. Chair, that's BS. Naareglo nyo yung PNP, naareglo nyo yung barangay. Kasi para sabihin ng police, Mr. Chair, huwag ka na kasing mag-file ng kaso, ang habang proseso yan, sakit sa ulo, etc. etc. Magkipag-areglo ka na lang, makipagkita ka na sa kanila. O yan yung mga salita ng mga police na naareglo. Ganon din sa barangay. And then, hindi makikipag-areglo sa inyo ang complainant because I made sure. Sabi ko, huwag ka makipag-areglo, bigyan natin ng leksyon itong walang iya sa'yo, itong rider. I want him in jail. Hindi ko po alam kung ano po yung dahilan ng ating opisyales, ng mga kapulisan at barangay for them to say na aregluhin mo na lang. Ang alam po namin, Mr. Senator, doon po yata sa dulo, ito po yung huling araw po na nakikipag-usap pa po sa amin yung pasahero. Meron po silang nilagdaang kasulatan na meron pong final step which is magkikita daw po sa opisina at doon po sila mag-uusap kung ano po yung mga nawala at magkano po yung danyos. O see,
Sabi mo, makikita sa isang office para doon sabihin kung ano yung mga nawala, papalitan. Alam mo ba sabi ng barangay? Kasi mahal yung pagpresyo sa mga gamit na nawala. Doon pa lamang malinaw na yung taga-barangay na mamamagitan, inaareglo na paano niya masasabi na mahal yung hinihingi na perang kapalit ng cellphone na nawala, kung magkano yung mga laman sa wallet, etc. At saka isa pa, Mr. Jauro, bakit suspension lang? Nag-attempt namang rape to. Actually, kung hindi lang dumating yung dalawang mag-asawa na napadaan, Mr. Chair, kasi naibaba na nitong rider yung shorts nitong victim, binaba na niya kanyang pantalon, papatungan na lang niya, at nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo, pero bago tumakbo, kinuha mo yung mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan. That should be sipak. Outright dismissal. Bakit suspension? Mr. Senator, yung pong suspension is subject po doon sa investigation na gagawin po ng ating kapulisan. So it's not, hindi po siya parang permanenteng ito po yung action natin, but it's more of habang nag-iimbestiga po yung ating kapulisan, pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app. Pero after po ng findings ng kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the app, sir. Pero dapat para naman mabawas-bawasan yung sama ng loob ng biktima, sipakin nyo. Anong suspension pa? Anong hintay-hintay nyo pa yung proseso? We hear you po, Mr. Senator. And Is a danger to the society. Depende lang kung makasuwat siya at makulong. Kasi I'll make sure he'll pay for it for what he did to the victim. Any reaction from LTO? Any motu proprio administrative sanction that can be done? Yes sir, pinapako ko na po yung pangalan ng driver para maka-action na rin po LTO. We will immediately post a preventive and then conduct the hearing. Tapos kung kailangan i-revoke yung lisensya, revoke na namin. Isang pagpapatunay na anuman ang mangyari ay sigurado merong Senator Rapi Tulfo na magsisilbing boses ng taong bayan sa susunod pa na 5 taon. Kaya naman i-share mo na ang video na ito, ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin, ano ang dapat gawin sa angkas rider na ito? Dapat ba siyang makulong at hindi lang suspension? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.